Kinasal ngayon, naging byuda kinabukasan. Isa ka ba sa kinurot ang puso sa pagbabahagi ng istoryang pag-ibig ng especially for you guest na si Jerry? Bumuhos ang luha at naging emosyonal ang mga host, audience at maging ng mga taong nanonood ng programang 8 Showtime nang ibahagi ni Jerry ang kanyang masaya at masalimuot na kasal na naganap lamang ng mahigit isang araw dahil sa nangyari sa kanyang asawa na si Patrick. October 6, 2018, kasabay ng kanilang 5th anniversary ay nagpakasal ang magkasintahang sina Jerry at Patrick. Ito ay isang pangyayari na hindi makakalimutan ng mga bagong kasal. Ngunit para kay Jerry ay ito rin ang araw na nagbigay sa kanya ng labis na sakit at bighati. Dahil kinabukasan ng kanilang kasal, October 7, ang kanyang asawa na si Patrick binawian ng buhay dahil sa karamdaman sa puso. After the wedding, yung parang sobrang saya nang nangyari and then biglang patay na. Parang unreal po. Hindi maintindihan kung bakit. Full of question ako. Why? Bakit sa akin? Bakit ako? Bakit sa araw na yon? Emosyonal na salaysay ni Jerry. Ayon pa sa kanya, sa mismong araw ng kanilang kasal ay nawala ng malay ang kanyang asawa habang nasa reception at habang pinapanood ang same day edit ng kanilang wedding video. Dahilan upang isugod ito sa hospital. Kinabukasan October 7, bumuti naman raw ang kondisyon ni Patrick pero binawian rin ng buhay pasado alas 3 ng hapon. Ilang beses po siyang ni-revive. Lahat po sila nagtatanong na sa akin kung anong gagawin kasi nga asawa ako. Yung ikaw na yung magdedesisyon sa kanya. Parang nagulat ako. Bakit ako yung magdedesisyon? Halos 22 hours pa lang kaming kasal. Hindi ko na alam yung mga nangyari. Nakahiga na lang ako sa kanya. Pinakikinggan ko yung heartbeat niya. Tas yun, wala na talaga. Dagdag pa nito. Huli na rin niya nalaman na may tinatago palang karamdaman sa puso si Patrick noon pang 2015 at inilihim ito sa kanya pati na sa sariling pamilya at natuklasan na lang sa mga naiwang gamit nito. Sobrang sakit man ang kanyang pinagdaanan, ibinahagi rin ni Jerry ang turning point ng pangyayari sa kanyang buhay na nagbigay sa kanya ng bagong pag-asa. First time ko lang pong kumain noong kuya niya na po mismo yung kumausap sa akin. Ang sabi niya sa akin, everything happens for a purpose. Your name is Jeremiah. Name ko po kasi Jeremiah. Tapos namatay si Patrick ng 29. Then yung watch na binigay ko sa kanya, 11 po tumigil. Pag binuo niyo po yun, Jeremiah 29:11. Sabi po doon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope and a future. Paliwanag umano ng kuya niya ay may magandang bagay na nakalaan ang Diyos para sa kanya. Darating din daw ang oras na muli silang magkikita, ngunit habang hinihintay ang oras na yon ay gawin niyang maayos at maganda ang kanyang sarili. Sabi ng kuya niya, there is beauty in it. In the future, you and him will meet again and while waiting for that future, be better and ayon niyang nakikita ka na nalulungkot, na nalulugmok, na nahihirapan. Kwento rin ni Jerry na para magkaroon siya ng sariling closure sa love story nila ni Patrick, pumunta ito ng mag-isa sa dream honeymoon destination nila, ang bansang Japan. Pinuntahan ko yung mga pinramis namin na pupuntahan and yung mga time na yon, imbes na mag-enjoy kung sumakay sa mga rides and all, parang napapaupo na lang ako sa iisang tabi tapos iiyak. Napanaginipan ko siya once at niyakap niya ako ng mahigpit, sobrang higpit. Napanaginipan ko din siya before nun po, sabi niya, this time I'll let you go.